Kamakailan din ay siguro na balitaan ko rin na yung Korean novela na artista sa medyo ay namatay. Gawa lang ng pneumonia. Medyo mas matanda yun kaysa kay Gavin. Parang 45 na yun. Pero yung sabihin, pneumonia, ito ay respiratory failure. Maraming pwedeng maging dahilan ng pagdating ng kamatayan. Sa anumang uri ng tinatayuan natin at ng anumang edad na kinabibilangan natin. Kaya nga ang Panginoon ay nag-aanyaya dahil maging handa at mapalad sila kung nararamdaman niyo silang handa. Ano po yung pagiging handa natin bilang mga mananampalataya, bilang mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo? Well, yung iba, yung pagiging handa ay bahagi siguro na makita natin na alin. May mga pagkilos tayo na masasabi natin na tayo ay nagiging handa. Katulad ng pagtanggap natin ng mga sakramento. So, ang sakramento ng binyag, ang sakramento ng kumpil, si Gavin hindi naman, wala naman asawa, pero kung tayo may kinakasama, dapat tayo ay magpakasal sa simbahan. Yung sakramento na pagtanggap ng banal na komunyon, ang sakramento na pag-umpisal, ng ayon sa batas na at once a year. Ayun ay kapag wala tayong kasalanan malaki. Kung may kasalanan malaki tayo, sabi nga, yung kasalanan malaki, yung anumang labag sa sampung utos ng Diyos, makalabag ka sa isa sa sampung utos ng Diyos, edi, maumpisa ka agad. Pero kung wala akong ilabag yan, at least once a year, makapag-chat ka. Isabi na natin kung pagsimba pag-araw ng linggo ay isa sa mga utos, isa sa sampung utos ng Diyos na nawa ay wag namin kalimutan na dapat na ipinapakasal na namin. So, yung pagkapahin na lang sa mga may sakit at pagpapala, hindi naman lahat ng magpapala. Pero ibig sabihin ay dapat yan ay pinagamayan tayo para masabi natin na pinag-aandaan natin yung ating sarili sa harapan ng buong may kapal. Kasi maliwanag na pagkilala natin na itinalaga ng simbahan ng mga sakramento ito para tayo panalagaan natin na tayo ay makarating sa kanyang kaharian sa langit. Kapag hindi natin alam, so kung nagagawa natin yung mga bagay na yan, ay magkaroon tayo ng panalaga ng kalooban na tayo tumagaan sa tamang
landas na itinalaga ng Diyos para sa atin. Meron pang ibang mga paghahanda, katulad halimbawa siguro ng pisikal, yung libingan, pero yun ay bahagi ng lulusin na hindi kasi talaga katulad ng mga nabanggit ko na paghahanda natin upang higit natin pakilabanan ng pagliligtas ng Diyos. Sapagkat may sila yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isang sa atin. Kahit na siguro bigyan tayo na 100 taon, 100 lamang yun. Pero malaga naman ay yung buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay ng paghahanda para anumang oras na kunin tayo ng Panginoon ay handa tayo. Kaya bahagi yun na kung saan ginawa ay pakinabangan natin yung panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isang sa atin. Kasama rin dito yung paghihanda na tayo naniniwala na may mga bagay na hindi natin naunawaan sa panahon na ito. Pero sabi nga natin, maaaring sa ibang panahon, maaaring maunawaan natin. At isa na rin yung mali, yung pagdating ng kamatayan. Kung saan din natin maintindihan, bakit daw may mga mamaguling na namamatay at bakit kung na may sama na nabubuhay. Hindi yung totoo yung sinasabi ng iba na masamang damo, matagal mamatay. Hindi yun. Ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay nais ng Diyos na pakinabangan natin ng maayos sa panahon na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung paano natin ginamit yung mga bagay na yan, ay nawa ay maging daan upang higit natin ipakilala ang tunay nating pagtugon sa panawagan ng Diyos bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo mga iniwan ni Janet Arti ay nawa ay madalangin